Wag mo tayo basta-basta maniniwala sa mga tatanga-tangang vlogger dyan. Sorry ha, pero totoo eh. Paulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo to, pinapaliwanag ko sa inyo. 'Di ba? Na ito talaga. Kita nyo na, lumabas na ngayon. Lumabas na po. Sabi nga nung isa, bumingo tayo. Ama mali. Diba, tagal ko na sinasabi sa inyo to eh. Ayaw ninyo maniwala. Eto, pakinggan pa natin ha. Nung lumabas na yung pangalan, siguro pagkatapos i-release yung video ni VP Sara Duterte, na nabanggit na si Zaldico, eto na yung kanyang reaction after mabanggit yung pangalan niya. Tingnan nyo yung difference between before, yung nagsasalita siyang may iPad, at eto ngayon. Nakita. Ay, sorry, hindi yan. Ito. Unang-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget. Alam mo kung bakit ko na-booking yung mga troll? This is the script that they are commenting sa mga video. Meron namang marami naman yung appropriation marami naman yung senador. Pare-pareho sila ng sagot, yung mga troll. Tignan nyo sa comment section, naglalabasan sila. Yan kasi yung pan-damage control nila sa sinabi ni VP Sara Duterte na kontrolado lang ng 2 tao o ang budget. So, to justify it, sinasabi nila marami namang membro, marami namang senador. Pero ang tanong, sino may control? Hindi naman sa dami. Wala naman sinabi ni VP Sara Duterte, kayo lang naman ang membro. Walang sinabi si VP Sara Duterte, Your Honor. Kaya kung ako to sa court, naku, ano na kagad ako? Objection, Your Honor. Misleading. O kaya, mali. Objection, Your Honor. Irrelevant. Bakit? This is irrelevant. Yung membro, irrelevant yan. Yung dami ng senador, irrelevant yan. The point of the VP is, 2 lang kayong nagdidesisyon. Hindi sa dami ninyo. Wala naman siya sinabing 2 lang kayong membro. Hindi eh. Sinabi niya 2 lang kayo nagdidesisyon. Iba ang nagdidesisyon sa membro. Di ba? Deliberation ng House and Senate, meron pa pong BICAM na mag-uusap. Sa BICAM, ilan lang ho ba nag-uusap doon? Ay! Di ba? Ang dalawang upper chamber and lower chamber, almost 30 po ang nag-attend yan in public. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or... Sabi naman nung congressman sa likod, tama yan. May amuyong di siya sa likod. 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Yun lang po, mamaya prepare kami ng magmi-meeting. Hindi, ako Congressman Zaldico, pa-impeach nyo na. Sige na, pa-impeach nyo na si VP Sara Duterte. Yun ang magandang gawin ninyo. Hindi kasi sinasabi ninyo, di ba? Ang dami nyo sinasabi na kesyo confidential fund, nilustay, pera ng taong bayan, bla bla bla. Kasi if you're saying that right now, na nilustay ni VP Sara Duterte yung confidential funds, ipa-impeach mo. Ikaw mismo. Kasi ikaw pwede kang magsabi. Kasi kahit sinong congressman pwede mag-ano dun eh. Parang mag-move na pa-impeach tapos boboto yung mga tao, ay mga congressman. Diba? Ikaw mismo, ipa-impeach mo na. Sige na. O wala kang yagballs. Hindi ako nagtatanong lang, wala ka bang yagballs na ipa-impeach si VP Sara Duterte? Sige na, Congressman Zaldico, ipa-impeach mo na. Kasi sabi mo ang dami mo sinabi dito. Ayan ang dami mo sinabi. Nakita po natin sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa, sinasabi niya, takpan niya bilang co-equal. Ang dami mo sinasabi dyan.
na pag hindi sinunod ni VP Sara Duterte, o idi impeach mo. Kasi that's a public trust, di ba? Sinasabi nga sa ating konstitusyon na betrayal of public trust is a masasabi nating basis for an impeachment. Ipa-impeach mo na. Unless takot ka. Ako lang ang kaya mo. Ako lang, sir. Ako lang. Hindi, kasi hindi niya pwedeng kasuhan si VP Sara Duterte. Alam ko, may immunity mga yan. O sa sinabi niya. Kasi alam ko, depende yan sa years of So alam ko, may immunity sila. Ibig sabihin, hindi niya kayang kasuhan. Kaya ako, kaya niyang kasuhan. Kinasuhan niya ako. Di ba? Akala mo, mananahimik ako? Ha? Sigurado ako makakarating sa iyo to. Sandali. Para mas makilala nyo pa itong tao na ito, ipapaalala ko lang uli sa inyo. Eto. Ipasok natin. Ayan. Wait lang. Ayan. Ipapasok uli natin ito. Importante kasi ito, malaman ninyo mga kababayan. Ayan, naalala ko lang bigla. Eto yung dahilan kung bakit ako na-demanda. Dahil pinlay ko ito, nireaksyonan ko ito. Hindi ko alam kung bakit ako dinimanda, hindi si Villanueva. Si Senator Villanueva po ang nagsasalita dito. Sandali. Ipe-play natin para marinig nyo. Ano bang klaseng tao? Ito si Zaldico. Hindi po galing sa akin. Galing kay Senator Villanueva ito. Pasok! Pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po. Yan yung ginagamit pang sa kanya na ni Zaldico, kaya nag-react siya. Nag-react si Villanueva kasi ito yung issue ng PI noon eh. Tapos nung binanggit niya, biglang may nag-react si Zaldico at yan yung isa sa binibintang kay Villanueva na sinasabi niya, eto, may ebidensya ako, dismiss. Dismiss. Yun ang sinasabi ni Villanueva. Ituloy natin ngayon. Sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, Probable cause pa lamang. Ibig sabihin, fiscal level pa lang. Wala pa. ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit Nino! ng makapangyarihang Nino! chairperson ng Nino! Committee on Appropriations. Sino yon? Mr. President, Sino yung chairman ng appropriation na binabanggit niya dito? Walang iba. Kung hindi si Zaldico. Ituloy mo, Senator Villanueva. Yung sinabi mo, hindi ko sinabi. Sa abogado ni Zaldico, sinabi ni Villanueva, hindi ako nagsabi. is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Tuloy. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nako po, patay tayo dyan. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Nako. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Nako po. Kakalkalin po. So, ibig sabihin, kasi away ito ng ni speaker noon at saka ng Senado. Naglabanan sila tungkol dyan sa PI na yan. Ang nagsalita, nagkomento ay si Zaldico. Kaya nga sabi ni Villanueva, sumasawsaw ka sa hindi awayin mo. Bakit ikaw nagsalita at nagbato ng mga ganitong akusasyon? So, ibig sabihin, noon pa lang pala na may personal na ho ito si Zaldico. According to Villanueva, hindi po sa akin. Ayan ang sinabi niya ho. Ulitin natin. Ay na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Personal attack na personal si Zaldico. Yun na po talaga yung ugali niya. Kaya nga doon sa speech niya kanina, na may personal siya. Tama, mali? Tuloy.
kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Nako, ito na. Kinalkal na yung atraso nyo sa bayan. Pambira. Oh, ito. Oh, ano yan? Corporation. True or false? Ano yun? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Yung kanyang kumpanya daw ba? Ito po ba daw? Yun yung tanong ni Villanueva. Ito daw po ba ang pinakamalaking construction na nakikipag-deal sa gobyerno? Yan ang tanong ni Villanueva. Ano sagot niya ni Villanueva? Sagot, true. True. Hindi po ako nagsabi. Si Senator Villanueva ang sumagot. Eh syempre naman siguro mas maraming alam sa akin yan. Pagdating sa mga, alam mo na, yung mga nakikipag-deal sa gobyerno. Kasi senador yan. Naging kongresista yan. Alam niya ho yan mga yan. Oh, matagal nang nakikipag-deal yan sa mga taong mga may proyekto. Kaya nga, ito daw kumpanya ni Zaldico, sinasabi ni Villanueva, ay ang pinakamalaki. Naku po, patay tayo dyan. True or false? Ano pa? True or false? Sige. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation Naku. Ano? ay kasama Sa? dito sa kontrobersyal na Farmally? Kasama po ba sa Farmally yung issue, yung may problema, yung nahanapan ng hokus-pokus, ng mga mekus-mekus dyan? Kasama po ba yung kumpanya ni Zaldico? Hindi po akong sasagot. Sino? Si Senator Villanueva ang sasagot. Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. The answer is true. Hindi po ako ang nagsabi. Si Villanueva po ang nagsabi niyan. Yung korupsyon na nangyari sa Farmally na pinapakasuhan pinapakasuhan ng buong Senado, na pagdesisyonan ng Senado ng resolution nila dun sa hearing. Kasuhan yan kasi merong problema dyan. Kasuhan yung mga involved dyan. Ang tinanong ni Villanueva, kasama ba yung kumpanya na SunWest? Anong sagot ni Villanueva? Hindi po akong sumagot. Si Villanueva po ang sumagot. Ulitin natin yung sagot niya. Kasama ba? Kasuhan ng Senado. The answer is true. True daw. Kasama din po ba Ang ano? ang kumpanya niya Na? dito po sa kontrobersyal Na? na DepEd laptop scam? Ang sagot po, Andali, bago ka sumagot. Di ba nakita natin yung grabing presyo ng laptop na yan. Bakit laptop? Kasi nakakatawa yung presyo, mas mahal pa sa Mac pero luma ang laptop. Luma yung laptop. Hindi ko alam kung Celeron ba yun o ano man, pero overpriced yung mga laptop na yan. Alam mo, anong dinahilan nila dyan? Ang dinahilan dyan kasi may after service daw. Kasama yung bayad doon sa after service para pag nasira. Yan yung bagay na hindi mo na makakwantify. Hindi mo na mabibilang, hindi mo na makikita yon. Pero isinama yung service na yon, kuno. Na pag may nasira dyan, in other words, parang ka nagbayad ng after service or Apple Care. Kaya lang hindi Apple eh. So hindi Apple Care, yung walang ganon, walang parang doon sa kontrata, nagbayad ng technical na pag natapos at nagkasira yan, libre na yung paggawa. Hindi mo naman makakwantify yun. Hindi mo naman malalaman yun. Tama, mali? Kasama po daw ba ang kumpanya ni Zaldico? Ano sagot, Senator Villanueva? true. True. Di ba? Again, it's not me who said that. It's Senator Villanueva. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Nako po. Napakadami pong BIR cases. Nako po. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, Grabe. yung reklamo po sa ombudsman ng Nako po. anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion Nako. na kaso na kinakaharap ang taong ito.
Hindi lang pala sa BIR, meron pang iba. Kaso, kinasuhan. Ay, nako. May butiki dito may butiki. Mr. President, Yes! Ay, hindi pala ako presidente. Akala ko ako yun. Akala ko ako yun. Ikaw naman, no? maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Naku po! Sakit nun, Brad. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, Oh, ano yon? sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, Ano? ang masaklap po, Ay? inappoint po siya Na? Kamara de Representantes Na ano? bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula, Sandali. Samantakin mo daw, ha? Sa daming, ito, ang sinasabi lang naman ni, dito, sinasabi ni Senator Villanueva, wala naman siya sinasabing there is already a conviction. Wala. Wala siya sinasabi dito, convicted na ba yung kumpanya ni Zaldico? Wala po siya sinasabi dito. Ang sinasabi niya lang dito, the company na pagmamay-ari ni Zaldico were involved in so many cases of corruption or any that has something to do with money. 'Di ba? Ibig sabihin talagang etong tao na ito ay may kaso na yung kanyang kumpanya. And yet siya ang sa kanya ibinilin ang pinakamakapangyarihang masasabi nating chairperson diyan sa sa Kamara, which is yung appropriation. si Dracula, Oo. inappoint mo Bilang? bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ay, grabe. Si Dracula talaga. Nakita niyo yung analogy niya? Parang sinasabing, ginawa mong tagapagbantay para sa mga nagpapakuha ng dugo. Diyan sa Red Cross, si Dracula. Sumisip-sip ng dugo. O, ika nga. Tama nga naman. Kasi, halimbawa, di ba? Halimbawa lang, may isang manyakol. Tama, mali. Ginawa mo siyang profesor o teacher ng mga kababaihan, o di ba? Ng mga siksi, mga ganun, o. Alam mo na nga manyakol siya. Halimbawa lang yung tinuturing nilang si Mang Kanor. O, halimbawa. Siya ang ginawa mong yaya ng iyong anak, di ba? Abnormal po ba yun? Hindi, halimbawa lang. Abnormal po ba yun? Di ba abnormal yun? May problema tayo doon. Yan ang sinasabi ni Senator Villanueva dito. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Naku po, patay ta. Only in the... Ito this was long time ago. Ibig sabihin po, dito pa lang inaakusahan na siya. Kinonfirm ni VP Sara Duterte ngayon na ang nagko-control ng budget ng mga departamento natin ay walang iba kundi si Zaldico at si Speaker. Tayo matagal na ho natin sinasabi ito. Bakit? May mga congressman, tayong mga kaibigan dyan. At di ba noong una pa lang ng panunungkulan ni Marcos, pag tungtong pa lang niya, sinasabi ko na sa inyo to, there is something happening in the House of Representatives. Nagkakaroon ng barkadahan system dyan. Kung sino lang yung barkada, kung sino lang yung kakampi, yun lang ang may budget daw. Sinabi ko na sa inyo yan. Di ba? Sinabi ko na po sa inyo yan noon. Ito kinukonfirm ni Villanueva, kinonfirm ni VP Sara Duterte. In line with that, ilang beses ko po sa inyo yung sinasabi na huwag tayong malilihis sa ating pinaglalaban. Kasi marami sa atin ang inaatake si Marcos at yung asawa niya. I don't have problem with that if
they did something wrong, if they did comment something wrong, atakihin natin. That's correct. That's constructive criticism. Pag may mali, pag may pagsisinungaling, atakihin natin. Pero, yung ibang issue na wala namang kinalaman, si Marcos, at ang may kinalaman ay ang Kamara, pero ang inaatake pa rin natin si Lisa Marcos. Bakit? May problema tayo. Kaya nga di ba paulit-ulit ko sa inyo sinasabi, nahaluan tayo ng Trojan horse. Nahaluan tayo na ang pilit na pinasasama lamang ay yung mag-asawa. Umiiwas dito kay Romualdez. Pero kitang-kita na natin ngayon, nang galing na sa bibig ni VP Sara Duterte, sa bibig niya na nanggaling, si Romualdez ang talagang tunay na may problema sa bayan na to. Sinabi ko na sa inyo yan. Ano sabi nyo sa akin? Ha? Sinabi nyo sa akin, bayaran ka siguro ni Lisa Marcos o kaya ni Marcos kaya hindi mo binabanatan. Which is katangahan. Dahil ilang beses natin binandatan yon pag meron silang maling ginagawa. Pero yung idadamay mo sila sa walang maling ginagawa para iiwas mo lamang si speaker, nahalata ko na yun. Kasi remember this, don't ever forget this. Marcos is done. Ano ibig sabihin nun? After 2028, tapos na yan. Hindi nakakandidato yan, hindi na makakaulit yan. Ibig sabihin, hindi siya ang real enemy sa politika. Hindi siya. At remember, ang personality ni Marcos at nung kanyang asawa, kung hindi magparty. Yun lang ang personality nila. Magsaya. Diba? Wala nga siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Alam nyo, kahit si Pangulong Duterte, yan din ang sinabi sa akin nung huling nag-usap kami. Alam niya. Diba? Sabi niya nga sa akin, diba sinabi ko naman na weak talaga yan? Mahina yan? Walang ano yan? Si ano talaga ang ano yan? Ang may pasimuno niyan. Alam niya. Tama naman talaga eh. Weak talaga. May kasalanan ba? Oo, may kasalanan. Being weak is a mistake. Being weak is yan ang talagang pangit sa isang personalidad ng isang presidente. Weak. Bakit? Kaya siyang palusutan ng mga taong nasa paligid niya. But the problem is, mga kababayan, nagpo-focus tayo sa presidente at dun sa asawa niya kasi yun ang dinidikta sa inyo ng iba. Pero ang real culprit sa mga nangyayari sa bayan natin, nandi dito sa Kamara. Bakit? Siya ang nangangailangan sa 2028. Siya ang may ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Siya ang may ambisyon na maging Prime Minister. Siya talaga ang tunay na kalaban sa panahon na ito. Hindi lang ho tayo nag-confirm yan. Ang dami ho. Maging si VP Sara Duterte, maging sa Senado, maging si Senator Bato, di ba? Sinabi niya, sino ang namili nung ano? Meron siyang kinuwento na nandun, sino? Si Senator Bato ho ito, ha? Kinuwento niya through the interview ng SMNI na nandun daw si Romualdez, nandun si Zaldico, at nandun yung isang kaibigan niyang general na pinababaligtad daw di umano para labanan si Pangulong Duterte at gagawin siyang PNP chief. Wala si Marcos dun, ha? Wala din yung asawa dun. May saying wala silang kasalanan yung mag-asawa? Meron! But the point here, eto talaga. Speaker of the House, ang real problem ng Pilipino ngayon. He is controlling everything. Remember, sila may hawak ng budget. Yung presidente, wala yan. Pinaiikot-ikutan lang yan. Yan ang tunay. Now, tanong ko sa inyo, di ba? Lumabas yung totoong sinasabi natin doon pa. From the very first time, yan na yung nakikita ko. Yan yung magiging problema natin sa bayan na ito. Bakit? Nandyan lahat ng pera. Kaya nga kaliwat kanan, dinaig pa si Willie Revillames sa pamimigay ng pera sa ayuda. 5,000 pesos! Ganun eh, gumaganon eh. Di ba? Kasi nga, habang humihirap ang Pilipino, yan ang plano dyan eh. Sa tingin ko lang ang plano dyan,
nagmamahal ang bilihin, naghihirap ang Pilipino. The more na naghihirap ang Pilipino, kakapit yan sa mga politikong namimigay ng pera. That's why, yan ang sa tingin ko nangyayari sa Pilipinas. Pinipilit talaga nila na maghirap ang Pilipino para kumapit sa ayuda. At kung sino yung mag-ayuda, malamang yung iba ma-persuade na iboto yung mga yun. Diba? Mga kababayan, magising ho tayo.